Okay, so pasalamatan po natin ang Panginoon, mga kapatid, na tayo ay makapagpatuloy sa pag-aaral ng kanyang salita. At welcome po sa lahat na ating mga kaibigan na sumasabaybay dito sa Daniel Seminar. At bago tayo magpatuloy, nais ko po munang anyahan ang lahat na tayo po ay yumuko sa isang panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon kami ay muli makapag-aral ng inyong mga salita. Tulungan niyo po kami na ito'y maunawaan sa patnubay ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so ang ating pag-aaral po ngayon ay may pamagat na Daniel Seminar, at ang paksa po natin, tayo po ay nasa pang-apat na pang 14 bali nasa pang 14 na topic po, at ang ating paksa ngayon may pamagat po na Truth Outlives Tyranny. So yung katotohanan ay nanatiling mabuhay sa kabila ng malupit na pamamahala ng pamahalaan, tyranny. So ibig sabihin ang katotohanan o ang mga tao na may hawak ng katotohanan o nanampalatay sa Diyos, sila po ay dumanas ng malupit na persecution na pinangunahan po ng pamahalaan, at ganun din ang pamahalaan na pinagsamang kapangyarihan po ng simbahan, mga kapatid. So tayo po ay nasa Daniel 11, at ang ating pag-aaral dito sa Daniel 11 ay makikita natin na pinakikita po dito ang huling mga hari ng Persia. So dito po sa Daniel chapter 11 verse 2, ilan pa po ang hari na sinasabi ni Gabriel na siyang babangon sa Persia. Daniel 11:2 ang sabi, "At ngayon aking ipinapatalasta sa iyo ang katotohanan. Narito tatayo pa ang 3 hari sa Persia, at ang ika-4 ay magiging totoong mayaman kaysa kanilang lahat. At pagka sila'y lumakas sa kanilang mga yaman ay kanyang kikilusin ang lahat laban sa kaharian ng Gresya." So ilan po ang hari na babangon pa? Ang sabi dyan sa verse 2 ay mayroon pag 3 hari na siyang babangon sa Persia sa panahon na ito, na si Daniel ay kausap po ng anghel na si Gabriel. Okay, so sino po itong mga hari na ito? Sangayon po sa kasaysayan, sa history, noong 530 BC ay si Cambyses. Pagkatapos noong 522 BC si Ismerdis. Pagkatapos po noong 456 BC ay lumitaw naman si Darius, na kung saan sabi sa verse 2, ang sabi rin, narito tatayo ang 3 hari ng Persia, at ang ika-4 ay magiging totoong mayaman kaysa lahat. At pagka siya'y lumakas sa kanyang mga yaman ay kanyang kikilusin ang lahat laban sa kaharian ng Gresya. So kikilusin ang lahat laban sa kaharian ng Gresya, ibig sabihin magkakaroon ng pakikipaglaban o pakikipagbaka ang Medo-Persia sa kaharian po ng Gresya. So dito ay sinabi sa atin na this would be followed by the 4th king. Itong yung 3 kaharian, 3 hari na babangon ay susundan pa ng ika-4 na kaharian. Na yung ika-4 na hari, na hari na ito ay walang iba kundi si Xerxes. Ayan, ano po ang gagawin ni Xerxes? Sabi dyan sa verse 2 na binasa natin kanina, kanyang kikilusin ang lahat laban sa kaharian ng Gresya. Yan po ang sabi dyan. Ngayon, dumako naman tayo sa verse 3 at verse 4. Ang sabi,
ang katanungan natin ay the next king in the prophecy would be mighty. Can you identify him by comparing Daniel 11:3 and 4 with Daniel 8:5 to 8, 21-22? Ayan. So, una doon sa verse 3, basahin po natin ang sabi sa atin mga kapatid. At isang makapangyarihang hari ay tatayo na magpupuno na may malaking kapangyarihan at gagawin ang ayon sa kanyang kalooban. So ano po ang sabi? Darating ang isang hari na mamumuno na may great dominion, mayroong tinatawag na malaking kapangyarihan. Ayan, sino po ang hari na ito? Ito po ay walang iba, si Alexander the Great. So ibig sabihin mga kapatid, ang huling hari ng kahariang pinagsama ng Media at Persia ay si Darius, pagkatapos siya ay makipagbaka, subalit siya ay matatalo ni Alexander the Great, na ito na po yung kasunod na kaharian ng Gresya mga kapatid. So sangayon sa kasaysayan, itong si Alexander the Great ay kaya nga po siya ay tinawag din talaga na Alejandrong Dakila or tinatawag na Alexander the Great, ay sapagkat siya po ay may malaking kapangyarihan o kapahamalaan. Sinakop niya ang buong mundo sa kanyang panahon at talo ang Gresya at ang ibang mga bansa sa maiksing panahon lang. At ang sabi dyan sa chapter 7, chapter 8, chapter 11 ay ang kanyang kaharian ay mahahati. Kung baka ibig sabihin, hinula na ng banal na kasulatan na mahati ang kanyang kaharian sa apat. The kings who first ruled over these four divisions were so in unit 10. So, ibig sabihin mga kapatid, kasi nga itong si Alexander the Great, sinakop niya ang buong mundo, pero sa edad na 33, namatay agad siya, maliit pa ang kanyang anak, walang magmamana. So yung kanyang apat na general ay hindi nagkaisa, nagkanya-kanya. So meron siyang general sa north, si Lysimachus, sa Seleucus, sa east, sa west si Cassander, at sa south ay si Ptolemy. Nung namatay ang si Alexander the Great ng Gresya, hindi na po nagkaroon ng isang Gresya na mamamahala sa buong mundo, kundi nahati sila pagkatapos po ni Alexander the Great mga kapatid. So dito po sa Daniel chapter 11 verse 5, 6 hanggang 13, which of these four kingdoms would temporarily join forces? Sino po ang dalawa dito sa apat na mga kaharian na nahati ay magsasanib, puwersa, pansamantala? Ayan, tingnan po natin dito sa verse 5 at saka verse 6. At ang hari sa timugan ay magiging malakas, at ang isa sa kanyang mga prinsipe, at siya ay magiging malakas kaysa kanya, at magtataglay ng kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay magiging dakilang kapangyarihan. At sa katapusan ng mga taon, siya ay magpipisan, at ang kanyang anak na babae at ang anak na babae ng hari sa timugan ay paroroon sa hari ng hilagaan upang gumawa ng pakikipagkasundo, ngunit hindi niya mapapanatili ang lakas ng kanyang bisig, o siya may tatayo o ang bisig man niya, kundi siya ay mabibigay, at ang kanyang mga nagdadala sa kanya ay mga anak sa kanya, at ang nagpalakas sa kanya ay mga panahong yaon. So ibig sabihin, yung hari po ng south, timugan, siya ay lalakas at siya ay pupunta doon sa hari ng norte, no, sa north.
magkakaroon sila ng kaunting panahon ng pagkakaisa, pero hindi po tatagal. Yun ay babagsak din, sabi ng hula ng banal na kasulatan. At sa Daniel 11:14-20 at saka 23, alalahanin po natin na ang Daniel 7 at Daniel 8 ay mga visions or pangitain. Rome was to start off a little horn. So, pagkatapos po na ang Grisya sinakop ang buong mundo na makapangyarihan sa pamagitan ni Alexander the Great, ay mayroon namang babangon na maliit, or ito yung tinatawag na Roma, no? Pagan Rome. Maliit lang siya pero siya ay lalaki. It would become strong with a small number of people. Ang sabi diyan sa verse 14 at saka 23, ano sabi? At sa mga panahong iyon ay maraming magsisitayo laban sa hari ng timugan, gayon din naman ang mga anak na magdadaha sa gitna ng iyong bayan ay magsisibangon upang itatag ang pangitain, ngunit sila ay mabubuwal. Ibig sabihin, babangon pero babagsak din, ano? At sa verse 23, at pagkatapos ng pakikipagkasundo sa kanya, siya'y gagawang may karayaan sapagkat siya ay sasampa at magiging matibay na kasama ng isang munting bayan. So, ibig sabihin, itong munting bayan dito, itong maliit na people, ito po yung tinatawag na Roma na ipinahayag na siya ay babangon, mga kapatid, no? So, sa verse 14, ang sabi diyan, yan ay certain violent men from your people exalt themselves in the fulfillment of the vision. Merong mga magulo, violenting mga tao mula sa iyong bayan. Ang kausap ni Gabriel ay si Daniel, ibig sabihin mula sa bayan ni Daniel o mula sa bayan ng Israel, mga kapatid. O ng Judaism, Hudyo, yung katulad ng ngayon ng mga Israelian, kalahi po ni Daniel yan, yung mga nakikipaglaban ngayon dyan sa tinatawag na mga Palestine, ano po, dyan sa Gaza, mga kalahi po ni Daniel. So, fulfillment of the vision, para matupad po ang sinabi doon sa pangitain sa chapter 8 at saka verse 14 na ang sanctuaryo ay malilinis sa loob ng 2,800 days, 2,300 days. So, ang literal meaning po ng tinatawag na violenting tao, violent meaning of your people, ibig sabihin, sons of breakers of your people, anak ng mga sila ay breaker, ibig sabihin yung sila ay ang ibang salita pa sa King James dito ay robber of thy people. Three important clues help us identify this robber of breakers as the Roman. So yung breakers of your people, ibig sabihin yung people, bayan ng Diyos, yung Israel. Sila ay binrek, ibig sabihin sila ay sinakop, sila ay pinabagsak. Ayan, mga kapatid. So ang makikita natin, ang sabi dito, they would come in the fulfillment of the vision, they would exalt themselves. Sila ay darating upang matupad ang pangitain at itataas nila ang kanilang sarili. They would be breakers of your people. Sila ay sila ang ibig sabihin na magpapabagsak o lulusob sa bayang Israel, no, sa people. Breaking of the others was the chief characteristic of Rome. Breaking of others. So, ang katangian ng Roma ay kanyang sinakop o break others ang ibang mga lugar. So, dito sa Daniel 2:40, break in pieces. Yung pagkatapos po ng mga kaharian, binanggit doon ay
ito ay may dumating na bato upang durugin ng pino yung larawan, ibig sabihin. So, ibig sabihin, pinabagsak ang kaharian, breaking in pieces. The Daniel 8, Daniel 10, 11, 13, 24, ibig sabihin, trample upon them, destroy the mighty, and also the holy people. O sinira ang makapangyarihan at sinira po ang bayan, ang banal na syudad, holy people. So, ang kumakatawan dito, ibig sabihin, walang iba kundi ang Roma na kanyang sinakop po ang bayan ng Diyos. So dito sa Daniel 11:14, what did Gabriel say would eventually happen to Rome, the breaker of God's people? Ang sabi diyan sa verse 14, but they shall fall, sila din ay babagsak. He shall be broken without hand, sila ay mawawala sa pamagitan ng walang kamay na gumawa lang sa kanila, magpabagsak. So dito ang simbolo ng Daniel 11 at saka simbolo po mga kapatid ng mga kaibigan ng Daniel 8. Sa Daniel 8, yung symbol po ng tinatawag na ram na pangitain ay binanggit mismo sa Daniel 8 na yan ay Medo-Persia. Sa Daniel 11, hindi binanggit ang ngalan ng Medo-Persia. Mga kapatid, binanggit lang dyan ay walang simbol ng katulad ng ram dito po sa number 8 sa chapter 8. Tapos yung binanggit din na simbolo dito na isang tupa na mayroong sungay, malaking sungay, ito yung Grisya na name as Greece, no? Binanggit na iyan ay na Grisya sa sa verse 11, Grisya. Sa yung Persia binanggit din pero walang simbol. Ang pagkakaiba, may simbol ang Daniel 8, ang Daniel 11 hindi binanggit yung symbol pero sinabi lang kung sino. Notable horn name as the leading king of Greece. So yung notable horn, isang sungay na malaking sungay na sa Daniel 8 na symbol sa pangitain, ito ay kumakatawan kay Alexander the Great. Dito naman sa Daniel 11 ay binanggit lang dito na makapangyarihang hari, in which sa history ito ay walang iba kundi si Alexander the Great. And then the horn broken, ibig sabihin si Alexander the Great ay namatay at natigil ang kanyang paghahari, pero nanatili ng kaunti yung mga 4 na general bago lumitaw po yung Roma, no, na nagkawatak-watak sila, naging hari sila sa bawat lugar nila, yung north, south, east, west. The kingdom broken, Alexander the Great na hati ang kanyang kaharian. The 4 horns toward the 4 winds name as the 4 kingdoms. So dito sa Daniel 8, sinabi na yung 4 na sungay kumakatawan sa 4 na hangin ng kaharian, 4 winds. Dito naman sa Daniel 11, binanggit lang dyan na kingdom divided in the 4 winds. Na ibig sabihin din ng 4 winds, 4 kingdoms. And then pagkatapos nun, sinabi ay yung maliit na sungay, little horn that became exceedingly great. Sabi sa Daniel 8 sa pangitain. Dito naman sa Daniel 11, small horn became strong. Little horn, small horn, little horn sa Daniel 8, sa Daniel 11 ay small people became strong. So ito po ay kumakatawan sa Roma. At nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, wala na ang 4 na hari ng Grisya, ng Roma ang namumuoy, o ng Grisya. Ang namumuno na po noon, mga kapatid, nung pinanganak ang ating Panginoong Hesus ay ang Roma, na
nagsimula sa maliit, small people, siya ay lumaki ng lumaki, at sa panahon ng ating Panginoong Hesus, malaki na, very powerful, sinakop na ng Roma ang buong mundo, pinabagsak na niya ang 4 na general, at walang ibang bansa ang nakatayo na makapangyarihan sa panahon na ang Roma ay naghari na tinatawag na pagan Rome. Ang Roma ay hindi nakakilala sa Diyos pag sinabing pagan, at nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus ay siya po ang nagahari. So natupad po ang hula, mga kapatid, no, doon sa Matthew 7 chapter 2 7 to 16 ay nakatala diyan na ang nagahari noon sa Judea, ang hari ng Judea noon ay si Herod, na kung saan pinapatay niya ang lahat ng mga bata dahil sangayon sa hula darating ang isa na maghahari mula sa bayan ng Diyos, walang iba kundi ang Mesaya, ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. At ang ginawa niya ay para hindi matupad ang hula, pinapatay niya ang lahat ng mga bata. At pati ang kanyang 3 anak at saka isa sa kanyang asawa, kanyang ipinapatay. At yan po ay nakatala sa banal na kasulatan, mga kapatid. So dito sa Daniel 11:22, paanong nilarawan ni Gabriel ang pangyayari na ginawa ng Roma sa pagbagsak sa bayan ng Diyos? Kasi your people, ang sabi ay pababagsakin, at saka yung tinatawag na pagpapako ng Kristo. Ayan, tingnan po natin ang Daniel 11:22 na hinula po dito, mga kapatid. Daniel 11:22, at sa pamagitan ng pulutong ng nahuhugos ay mapapaalis sila sa harap niya at mabubuwal, oo, pati ang prinsipe ng tipan. So ibig sabihin, sabi diyan, sa pamagitan ng sa pamagitan ng pulutong nahuhugos, ibig sabihin yung kanyang mga sundalo ay dadating at saka kanyang mapapabagsak. Sila sa harap niya ay mabubuwal. Fallen, ibig sabihin fallen, sa English ay broken or fall, mapapabagsak. So yung bayang Israel ay pinabagsak noong ng Roma, mga kapatid, sa panahong ito. At ganun din naman ang tinatawag na pati ang prinsipe ng tipan. Ibig sabihin pati ang ating Panginoong Hesus, ang Roma po ang nangasiwa ng pagpapapako, mga kapatid. So yung pagbagsak po ng Roma na hinula din ng ating Panginoong Hesus, hindi lang sa aklat ng Daniel, sa aklat din ng ating sa aklat din ng mga Matthew, Mark, Luke, John ay inilagay na ang sabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad na huwag dumating ng araw ng Sabat na kayo ay sakupin ng mga kaaway. At nahula na natupad po ito noong 70 AD, pumasok ang sundalo ng Roma, pinabagsak po ang Jerusalem, mga kapatid. Bumagsak. Wala po yan. At ang mga Kristiyano ay tumakas, pero yung iba ay napahamak at sinunog po ang Jerusalem sa panahong yan. So sa ngayon may Jerusalem na tinayo na yan nung panahon na sinakop po ng British ang lugar. Paglipas ng panahon, sinakop po yan ng Ottoman Empire, mga Muslim. Pero dumating ang time na naging territory po yan ng British, yung Israel. So ngayon meron na namang templo na itinayo po dyan, bagong tayo na po yan. Binagsak po yan sa panahon po ng Roma noong 70 AD. So dito din sa Daniel 11, maliban sa bayan ng Diyos ay pinabagsak ng Roma, ipinatigil ang mga hain, ang paghahandog, kasi wala na po ang templo, mga kapatid, at ang bayan ng Diyos ay nagkalat sa iba't ibang bansa, no? Nagpunta sa Amerika, kung saan-saan,
Kaya lang ngayon, mayroong 9 million, nag-start sila dyan, 5 million na mga Hudyo sa Israel kasi nga sinabi noong 1934, sinabi ng British na lahat ng mga Hudyo sa buong mundo ay pumunta, kaya nagkaroon po ng tinatawag na migration galing ng New York, galing ng kung saan saang bansa, nagkalat sila sa Europa, pumunta ngayon sila dyan at nagtayo ng isang bansa ngayon na sila ngayon ay ginigera ng Palestina. Ayan. So, hinula ang Roma ang siyang magpapapako sa ating Panginoong Hesus at ay nagtupad, at ang bayan ng Diyos ay kanyang ibabagsak at ipapatigil ang mga paghandog sa templo. Ibig sabihin, dahil binagsak ang templo, wala na po ang saserdote. Pag nagkasala ang tao, wala nang makapunta para mamagitan ng saserdote at idanalangin na mapatawad ang kanilang kasalanan, na patawarin ng Panginoong Hesus. Ganyan po ang ginawa ng pagan Rome, no? Ang Roma po kasi dalawa po ang phase. Una, yung panahon na pagano ang Roma, sila naghari sa panahon ng pinanganak ang Panginoon, at nung ang Panginoong Hesus ay nabuhay, namatay, pinersecute ang mga Kristiyano, ang Roma din po ang nagpa-persecute, pagan Rome. Pero natigilan po ang persecution o pagpapatay sa mga Kristiyano kasi yung isang emperor na Roma, si Constantine, ay na-convert to Christianity. Yun po ang pagkatigil. So, sa verse 45 hanggang 12:1-3, what are the final events in this prophecy? Ano po ang huling mga pangyari? Ang sabi diyan, magkakaroon po ng panahon ng kabagabagan, magkakaroon po ng resurrection at saka eternity, pagkabuhay at saka tinatawag na walang hanggan. Yun po ang mga dadating na mga pagkakataon. Yung sabi diyan, 11:45, at ang kanya itatayo ang mga tolda ng kanyang palasyo at sa pagitan ng dagat at ng maluwalhating banal na bundok. So, ibig sabihin, maluwalhating banal na bundok, dagat, Mediterranean, maluwalhating banal na bundok, bundok ng Jerusalem, bundok ng bayan ng Diyos sa Israel. Gayon may darating siya sa kanyang wakas at walang tutulong sa kanya. So, ibig sabihin, sasakupin ng Roma ang buong mundo, ang Grisya kasama ang bayan ng Diyos, pero darating ang panahon, babagsak din po ang Roma. Ayan ang ibig sabihin. At sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumayo sa ikabubuti ng mga anak ng bayan, ng iyong bayan. At magkakaroon ng panahon ng kabagabagan. Hindi nangyari kailanman mula magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na masumpungan na nakasulat sa aklat. At marami sa kanila ang nangatulog sa lubok ng lupa ay magigising, at ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba ay sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Verse 3, at silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at sila'y magbabalik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin na magpakailanman. So, ibig sabihin, pagkatapos po na bumagsak na ang kaharian ng Medo-Persia, Grisya, Roma ang susunod, at pagka naghari ang Roma, hindi lang po Grisya ang kanyang pababagsakin, kundi pati ang Israel, ang bayan ng Diyos, nawala sila noon. Pero ang susunod po sa huling kapanahonan, magkakaroon ng troubled time. Magkakaroon po ng persecution sa bayan ng Diyos. At marami ang mga mabubuhay, ang sabi diyan, at yung iba ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ay mga hula na yung iba ay natupad na, yung iba ay matutupad pa lang, mga kapatid. Katulad ng resurrection, pagkabuhay, papunta sa walang hanggan, ay wala pa po yan. So, dito po sa verse 23-29, ang Roman Christian times,
would Roman Chrysantines bring peace and goodwill to all mankind? So dito naman ang tanong, ang Roma naging makapangyarihan pero yun ay babagsak, yun ay mawawala. Hindi naman siya pinabagsak ng ibang bansa, kundi ang nangyari, ang Roma na nag-persecute po sa mga Kristiyano sa panahon yon, na-convert into Christianity, kaya naging dalawa ang mukha ng Roma. Dati Roman pagan lang Rome, na ngayon naging Roman Christian. Ibig sabihin ang Roma na-convert into Christianity dahil nga po dati ang Roma siya ang nag-persecute sa Christianity, pero yung emperor ng Roma na si Constantine nung naging Kristiyano siya, hindi na niya pinersecute. Pero naging powerful sa panahon niya, nagsama Roma and the Christian, naging powerful ang Roma as hindi politika, hindi, but as religion, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ang tanong dito ay magiging ano po ba ito? Magkakaroon ba ng kapayapaan kapag na-convert ang Roma sa Christianity? Ang sabi diyan, basahin natin ang Daniel 11:23 hanggang 39. Ang ano po ang sabi, mga kapatid? Sabi diyan, at pagkatapos ng pakikipagkasundo sa kanya, siya'y gagawang may karayaan sapagkat siya'y sasampa at magiging matibay na kasama ng isang munting bayan. Ayan, so yung isang munting bayan, ibig sabihin ang Roma yon, at ang sabi dito ay gagawang may karayaan. Sa panahon ng katiwasayan, darating siya hanggang sa pinakamainam na dako na lalawigan, at kanyang gagawin ang hindi ginawa ng kanyang mga magulang o ng mga magulang ng kanyang mga magulang. Siya'y magbabahagi sa kanya ng huli at samsam at kayamanan, o siya'y hahaka ng kanyang mga haka laban sa mga kuta hanggang sa takdang panahon, at kanyang kikilusin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang tapang laban sa hari ng timugan. So ibig sabihin, pagkatapos po ng na ang Roma na pagan ay maging makapangyarihan, darating ang panahon na magsasanib ngayon. Kung magsanib na ito, ang Roma na pagano ay naging Kristiyano na, at ang Christianity ay hindi na pinipersecute, hindi na bawal, kinikilala na. Ano na po ang mangyayari, mga kapatid? Ang sabi diyan, magkakaroon po ng gera at saka persecution, mga kapatid. So yung persecution, ibig sabihin yung tapat na Kristiyano, noon pinersecute po, mga kapatid, ang mga Kristiyano nung ang Kristiyano po ay tapat sa pananampalataya, pinersecute po ito, at itong persecution na ito, iba po yung persecution na ang Roma ay pagan, hindi baptized Christianity. Ang binabanggit naman dito, mga kapatid, nung nahikayat ang Christian, ang pagan, ang Roma naging Kristiyano, ang tanong, magkakaroon ba ng kapayapaan? Hindi po. Pipersecutin po ang tunay na bayan ng Diyos, o ang tapat ng mga Kristiyano na naging Kristiyano sa pangalan ang Roma, pero yung dati niyang paniniwala na wala sa Biblia, paganismo, unti-unting pinasok sa Christianity, na kung saan yung Christianity naging Kristiyano na lang sa pangalan, pero yung mga aral wala na po sa Biblia. So yung mga taong nanatili sa aral ng Biblia, pinersecute po sila, mga kapatid, sila yung mga tapat. Doon po sa Northern Italy, nagtago sila yung mga tinatawag na Waldenses sa mga kabundukan, mga follower po ni Peter Waldo, na isang negosyante, na sila ay nung pinersecute, dineclare po ang Sunday law, at sa pilitang
pinasusunod sila sa maling aral na wala sa Biblia, kaya yung mga tunay na Kristiyano sa Italy nagpunta po sa bundok ng Northern Italy. Sila po, mga kapatid, tinatawag na Waldenses. Sila ay followers ni Peter Waldo, mga kapatid, mga kaibigan. Ngayon, doon naman sa malayo-layo ng konti, kasi yung Italy, yung Roma, yan mismo yung malapit sa Roma, nagkaroon ng persecution. Doon naman sa England, tinatawag po ng mga lollards. Sila ay pumunta sa mga kabundukan. Sa Bohemia, mga Hussites, mga follower po ni Jan Hus, na kung saan itong mga taong ito, sila Jan Hus, ay kanyang tinuruan ang tao na sa Bohemia na sundin kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan kaysa yung mga sinabi ng Papa na Roma na naging Kristiyano sa pangalan, pero yung aral na paganismo ay dala pa rin, hindi nawala. No, naging Kristiyano yung Roma po, Kristiyano in name, pero pinaghalo na po ang mga aral. Merong aral na sa Biblia, pero merong aral na wala sa Biblia, nagkahalo-halo na. So sa Pransya naman, meron ding mga nasa bundok, mga pinersecute, yung tinatawag po na Huguenots, at saka sa Germany, kilala po naman natin si Martin Luther, mga Lutherans. Ang mga Lutherans po ay follower ni Martin Luther, na kung saan sa Germany po, sa 4 na Germans, 3 ang kumampi kay Luther at 1 na lang ang kumampi sa Roma. Kaya ang karamihan po sa Germany, ang kanilang paniniwala ay Lutherans. At yung iba pang mga protestante sa ibang bansa, sa Spain, Netherlands, sila po ay pinersecute, mga kapatid. Nagkaroon po ng tinatawag na Inquisition o Religious Military Crusade. Ano po ang ibig sabihin? Ginamit ng simbahan ang kapangyarihan ng politika o ng sibil o ng gobyerno para po pahirapan o persecutin ang lahat ng mga tapat na Kristiyano sa panahong ito, mga kapatid, sa Europa. Ayan. Kaya nga po nagkaroon ng Amerika, dahil nung nagkaroon ng persecution sa Amerika, lahat po ng mga pinersecute sa Europe ay umalis. Sumakay sila sa isang barko na Mayflower, nakarating po doon sa Manhattan, sa bandang New York, nakarating sila doon. At kaya lumitaw ang Amerika dahil nagkaroon po ng persecution sa Europe, at kaya ang Amerika lumaki, dumami ang tao doon, naging makapangyarihan, kasi nung natuklasan po ng mga unang mga tao, sila Amerigo, na sila'y nagpunta po doon sa Amerika, sumakay ng barko at nakarating sa Amerika, nabalita na merong isang lugar na balita sa Europe na kung saan isang lugar na walang kapangyarihan ng Papa at ng Hari na magkasama na magpe-persecute sa mga Kristiyanong tapat. Kaya nung nabalita yon, marami po ang mga galing Europe na nag-migrate sa Amerika. Kaya yung mga tao po sa Amerika, karamihan yan, mga taga-Europa po yan, mga kapatid. At kaya napunta sa Amerika yan dahil sila ay naghahanap ng kalayaan. Nais nilang tumira sa Amerika na itinatawag na freedom, isang lugar na kung saan ay walang hari at walang papa. Kaya itinayo nila ang kanilang bansa na mayroong presidente, hindi hari, at mayroong kalayaan ng relihiyon, ng pananampalataya. So ganun ang nangyari, mga kapatid. Hinula na ng banal na kasulatan ang mga ganap, at nakita natin na ito'y mga natupad po sa banal na kasulatan. Sa Daniel 11:28-31, against what sacred thing the king's heart remove. Ayan. Ano po ang banal na bagay na nagpakilos sa puso ng banal ng hari? Dito po sa Daniel 11:28, ang sabi sa atin, mga kapatid, kung magkagay babalik siya sa kanyang lupain na may
malaking kayamanan at ang kanyang puso ay magiging laban sa banal na tipan, siya ay gagawa ng kanyang maibigan at babalik sa kanyang sariling lupain. So, siya ay nakilos laban sa tinatawag na banal. Mga kapatid, ayan yung pakikipaglaban, war against the Holy Covenant. Makikipaglaban sila sa banal na pakikipagtipan, mga kapatid. So yung alam natin yung pakikipagtipan ng Diyos sa Israel sa panahon nila, pero sa atin po ng mga Kristiyano, tayo ay naniniwala na ang pakikipagtipan ng Panginoon ay nasa mga Christianity sa huling panahon. Ayan, kikilusin. Sa verse 30, ano ang sabi sa atin, mga kapatid? Sapagkat mga sasakyan ng Shechem ay magsisiparoon laban sa kanya, kaya't siya'y mahahapis at babalik at magtataglay ng galit laban sa banal na tipan, at gagawa ang kanyang maibigan at siya'y babalik at lilingapin niyaong nagpapabaya sa banal na tipan. So ganun pala ang mangyari, mga kapatid. Okay, sandali lang po. Wala ang ating signal. Ayun, tuloy tayo. So, ayan, tuloy po tayo na medyo nawala lang po ang signal. Aha. Ano nangyari? Ayan. Sandali lang po. Nawala ang ating